Welcome to the Philippines, the land of... Nadelay kami ng 3 hours yung flight namin ng AirAsia from Kuala Lumpur to Manila. Buti na lang meron kaming travel insurance katulad ditong Tune Travel na nakapag-avail kami ng lunch dito sa Kuala Lumpur Airport. So kinain ko ng bonggang-bongga ang mga ito kasi libre siya at nagpakabusog ako habang inaantay yung 3-hour delayed flight namin. So ito na ang aking first impression sa aking international flight from Kuala Lumpur to Malaysia. Pero paglapag namin sa Terminal 3, sa dami siguro ng kinain ko talaga, napatae talaga ako sa CR ng Terminal 3. Kaya nung nilabas ko na, ay, heaven. Mag-start na tayo dito sa immigration. So after na natatakan yung passport namin at tapos na kami sa screening, nakatanggap na kami ng email na delayed yung flight. Instead na sana 7 p.m. yung flight namin, naging 8, naging 9, naging 10 p.m. na. Kaya importante talaga na kumuha kayo ng travel insurance katulad nito lalo na kapag AirAsia kayo. Alam nyo, importante na magkaroon kayo ng travel insurance. So sa amin, Tune Protect Travel Asia yung na-avail and AirAsia Travel and Lifestyle. So, dito complimentary airport lounge access when your flight is delayed 2 hours or more. So, sa amin na-delay siya ng 3 hours. Kaya nagkaroon kami ng privilege na i-access yung lounge. O, di ba? Free food, free drinks. So, bahala ka na dyan hanggang sa pag-fly nyo. Kaya ito yung isang kagandahan kapag may travel insurance ka, so may access ka sa lounge, o di ba? Social. So magiging feeling social tayo ngayon at kakainin natin kung ano yung pwedeng kainin dito, o di ba? So lumipat kami dito sa kabila kasi nandito yung pagkain. Yung sa pinanggalingan namin ay coffee lang. So ngayon, let's prepare. So ito nga pala yung pagkain. After kong prepare yung tea na iinumin ko, ito na yung mga pagkain. So, kunwari daw, yung dessert ang eksena ko ngayon. So, iyan yung first course ko. So, konti-konti lang daw, no? And hindi ako masyado nagpakabusog kasi wala pa yung mga main course. So, nung dumating na yung main course, eto na yung pinili ko, yung chicken curry na parang kakaiba yung timpla niya, tapos nasi goreng, tapos ayan, and then eto na, yung mga kinuha ko may broccoli pa, tapos kakaiba, o di ba? Kaya excited talaga ako na kainin tong mga to. So, this is our last authentic Malaysian food kaya sinarapan ko talaga habang nagcha-charge kami kasi may charging port sa inupuan namin dito sa lounge. Bale mag 8:30 na, tapos busog na busog ako kaya kailangan ko talagang mag-brush ng ngipin kasi any moment baka mag-fly na kami. So wala akong pakialam kung nakatingin sila sa akin, dumidikit kasi sa ngipin yung mga kinain ko. Ganito nga pala yung itsura ng boarding area ng Kuala Lumpur International Airport. So, yun nga lang, ang comment ko is medyo masikip ng konti, di ba? Pero siguro dahil maraming tao. Pero anyway, papasok na kami doon sa boarding area L1. Diyan na kami mag-aantay until sa flight namin. So, ito na nga, nagsimula na talagang mag-board at masaya na kami kahit na 10 p.m. mag-start. Nung boarding na kami, may binigay sa amin na isang small bag na may laman na drink tsaka snack. So katulad niya, no, papakita ko na lang mamaya sa eroplano. O, di ba? Another complimentary sa being pag-delay ng AirAsia for 3 hours. So nandito na nga kami papunta sa airplane mismo. And may napansin ako kasi yung mga kasama ko ay, ayan, pinapaiwan yung mga luggage nila. So akala ko sila lang, yun pala, pati kami. So, pinaiwan yung hand carry na roller luggage namin katulad niyan. Pero sabi sa amin, wag daw kami mag-alala kasi makukuha naman yung baggage namin paglapag namin sa NAIA doon sa Manila. So, ito na nga, papunta na kami sa designated seats namin. Ito nga pala yung itsura ng aisle. So, ayan, medyo maaliwalas, 'di ba? And dito naman yung aking upuan. Ito na nga yung aking uupuan, yung designated seat ko na located along the aisle. So, yan yung nasa harap niya. Walang television. Syempre kasi budget airline to. O, diba? Nag-red na yung eyes ko dito at medyo inaantok ako. Pero, napansin ko, biglang nagsimula na silang i-fumigate kami. So, nakikita nyo yung parang fog na yan. So, fini-fumigate na nga kami.
Ngayon naman, isusuot na natin yung ating safety seat belt. Kahit na medyo bumubulwak na yung tiyan natin kasi busog na busog ako that time at hindi ko pa nararamdaman na may lalabas. Ia-unbox na natin itong freebies na complimentary na binigay ng AirAsia. So, ito ay Santo. Santon, basta ganyan. And yung laman niya ay isang 300 ml na drinking water. O, di ba? So, at least kahit papaano, may additional na complimentary sila. Tapos, meron siyang snacks ha. So, yung snack niya dito ay, ayan o, ang pangalan niya is Chips More. So, parang chocolate chip cookies siya. And then, ang napansin ko dito sa package or sa bag is parang coolant siya, no? Kasi may silver aluminum. So, meron din siyang parang boy bawang. Basta, yan yung mga snacks nila. Anyway, tuloy-tuloy pa rin yung kanyang pag-fumigate sa amin para naman daw ma-cleanse yung kung ano man yung dumikit sa amin. And mas makapal yung fumigation na yan. Habang ongoing ang fumigation, chinek ko muna itong gagawing table, baka sakaling magugutom ako at kakain o kaya iinom. Tsaka nagsimula na ring mag-demonstrate yung mga steward, yung mga safety measures kung paano ilagay yung safety seatbelt, tsaka yung mga dapat gawin in any case na may emergency sa loob ng eroplano. At nagsimula na ngang mag-take off ang eroplano at dito naramdaman ko na naman na parang nasad ako kasi goodbye Malaysia and sana makabalik ako in the near future. So, since malapit kami sa entrance and bigla kong nakita yung isang staff na kumakain. So, inistorbo ko siya at nagulat siya sa akin. Tapos tinuro nga niya yung comfort room at eto na nga yun. So, mag-comfort room check muna tayo. So, kailangan talaga natin gamitin lahat ng amenities dito sa airplane kasi minsan lang tayong sumakay. So, since naiihi ako, kailangan ko talagang ilabas lahat para maging comfortable yung aking pagtulog. So, makikita niyo yung space, medyo limited siya since this is an airport. Pero may tissue, may mga toiletries kayo makikita dyan. Tapos, yan yung kanilang sink. O, di ba? May soap. So, pag upo ko naman, comfortable naman ako. So, nakikita niyo, selfie-selfie pa ako, no? So, after a few moments, ayan, bumalik na ako sa upuan. After a few moments, ayan, inoff na yung ilaw. So, it means, kailangan na muna naming mag-nap habang nasa West Philippine Sea ang airplane. After 3 hours na tulog, sa wakas, nakarating na kami sa Pilipinas. And yes, I am now back in the Philippines. So nakita niyo naman siguro yung Ninoy Aquino International Airport. Bale lalabas kami sa Terminal 3. Ay, balik na naman sa dati ang buhay. So it's about time na ma-fumigate na naman kami. Kaya it's fumigation time. Kaya kung nakita nyo, mas makapal ata itong nilalagay nilang fumigation, no? So hindi katulad nung departure, mas makapal ngayong arrival. Tapos biglang nag-message ang Smart. Sabi, "Welcome to the Philippines." So naisip ko, the land of? So far, naging smooth naman itong first ever international flight experience ko with AirAsia. And then, paglapag namin dito sa Terminal 3, parang may naramdaman ako na kakaiba sa tiyan ko. Hindi naman ako na LBM, kaya lang ganito yung feeling ko kapag nasobrahan talaga ako sa mga kinain ko. After ng mahaba-habang walk dito sa Terminal 3, sa wakas nakadating na kami dito sa immigration and time check. It is almost 2 a.m. in the morning kaya walang masyadong tao. And kailangan ko talagang ipatatak itong passport ko sa immigration bago ang lahat. And then after which, papunta na kami sa baggage claiming na section. So mag-escalator kami pababa dyan. Pagkakuha ko ng baggage ko,
nagparamdam na talaga itong tiyan ko na may gusto talagang kumawala. Hindi naman ako na LBM, pero kailangan ko talaga maghanap ng CR as soon as possible. At alam nyo ba, ang ginawa ko sa CR, tumae ako ng bonggang-bongga at grabe yung feeling, parang heaven. Nawala lahat yung mga mabigat na dinaramdam ko. So anyway, nakalabas na kami dito sa may parang lobby ng Terminal 3 at walang katao-tao talaga kasi 2:00 ng madaling araw. Kaya ang next na gagawin is hanapin if merong available na P2P bus papunta sa Pasay Station ng Victory. Buti na lang 'no, kahit na 2 AM sakto meron kaming naabutan na P2P bus. So tinanong namin kung ano yung rota niya. However, etong bus na pala 'to ay papunta sa Robinsons doon sa Santa Rosa, Laguna. Pero pwede daw kami puntahan ng galing Pasay since group of 5 kami. So nag-antay kami dito and medyo nakaramdam ako ng init kasi mainit din talaga dito sa Manila. Basing from my actual experience, sabi kasi ng driver, kahit na buong madaling araw from 1 AM to 4 AM or 5, basta group of 5 kayo, pwede niyang tawagin yung galing Pasay City na Victory, tapos pupuntahan nila kayo. Pero kapag mag-isa mo lang, no choice, antayin mo na maging 5 kayo or more bago kayo puntahan. After 10 minutes, dumating na nga yung bus, yung UBE bus from Pasay na Victory papunta dito sa Terminal 3 kasi hindi siya traffic. So, ayan kami. May nakisakay pero bumaba din siya. So, 6 dapat kami pero naging 5. Pagdating naman sa fare from Terminal 3 to Victory Pasay, ang binayaran namin per head ay 150. So, since 5 kami, 650 yung total na binayaran namin. O, di ba? So, ngayon, papunta na kami sa Pasay and yes, naging smooth yung biyahe, hindi siya traffic. So, I hope nagustuhan nyo ang aking trip, my first impression sa first international trip ng AirAsia.